Magandang gabi sa inyong lahat, ako nga pala si Mr. Day, at muli ay andito tayo para sa isang bagong episode ng Kwentong Kababalaghan. Ang tampok nating kwento ngayong gabi ay mula sa isang babae na nagngangalang Sarah. Ito ang kanyang kwento. Magandang araw po sa inyo, Mr. Day, at sa lahat ng nakikinig sa inyong podcast. Ang aking karanasan ay nangyari noong bata pa kami ng aking kapatid na babae. Nakatira pa kami noon sa probinsya, sa Bacolod, sa bahay ng aming lolo't lola. Maaga pa noon, mga alas 4 ng madaling araw, nang magising kami ng aking kapatid, pinaghanda kami ni lola ng gatas at pandesal at sabay sabi, "Apo, kain na kayo ng almusal." Masaya kaming kumain ng aking kapatid, at pagkatapos ay nagpaalam kami na lalabas muna sandali. Dalawa ang pintuan ng bahay, isa sa harap at isa sa likod. Nagkasundo kami ng kapatid ko na sa harap na lang kami dumaan. Pero bago pa man kami lumabas, may nakita kami, isang anino ng malaking lalaki, pugot ang ulo, pugot ang mga braso, at umiikot ang katawan sa likod ng bahay. Dahil sa takot, mabilis kaming tumakbo pabalik kay lola. Nagulat siya kung bakit kami takot na takot. Nang ikwento namin ang aming nakita, agad niya kaming niyakap para kumalma. Laking pagtataka ko rin dahil ayon sa tatay ko, malakas daw ang pakiramdam ng mga aso pagdating sa mga multo. Pero noong gabing yun, ang aso namin ay hindi man lang tumahol. Bagkos, tila natakot din ito, nakayuko at nakabuntot nang dumaan ang anino sa likod ng bahay. Kaya naman hanggang ngayon ay tanong ko, Mr. Day, totoo kayang multo ang nakita namin? O baka isang taong dumaan lang sa harapan namin? Salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento, Sarah. Kung ako ang tatanungin, malamang hindi ordinaryong anino ang nakita ninyo. Walang aninong pugot ang ulo at katawan. Kaya mas malapit itong maituring na isang elemento. May mga ganitong nilalang na kayang gayahin ang anyo ng tao. Kung sakaling muli kang makatagpo ng ganoong karanasan, lagi kang magdasal. Tandaan, mas makapangyarihan ang pananampalataya kaysa anumang kakaibang nilalang. At dito nagtatapos ang ating kwentong kababalaghan ngayong gabi. Maraming salamat sa lahat ng nakinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Hanggang sa muli, dito lang sa Kwentong Kababalaghan.